So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ngayon, nagsisimula na nga po talaga ang hearing. So, habang pinapakinggan ko mga minamahal yung hearing, talagang grabe, si Benny Abante. Talagang kinastigo. Kinastigo mga minamahal. Ang haba ng kanyang speech, kabilang na nga po, parang yung sa padre na ninermon. Pastor. Sinermonan mga minamahal. Itong si Duterte, well, kung sa bagay, sabi nga ni Duterte, siya daw yung... Inunahan niya na eh. Oo. Na wag mumura. Oo. Alam naman natin na si Duterte ay presidente ng langit. Esta yung anak niya pala. Siguro kaya din ata nasabi yun ni Benny Abante na bawal magmura. Inunahan niya na walang magmura, bawal lang magmura, 'di ba? Tapos ni real talk, yung sa war on drugs, mas naano pa daw natin yung ibang bansa. Grabe, naging pugad daw ang Pilipinas ng killings. Hindi pa rin, yung sinabi ni Abante. Mas malala pa yung droga sa Colombia. Oo. Pero bakit sa Colombia, wala namang 30,000 na namatay? Totoo, 10,000, 'di ba? Yung sabi niya, 10,000. 30,000 sa Pilipinas. Hindi yung sa Colombia, ba't 10,000 lang? Oo, tama, oo. Ba't 10,000 lang, tapos dito sa Pilipinas, umabot ng 30,000, mas malala yung droga doon. Ang dami niya pang sinabi. Kinastigo niya, pati yung mga, hoy, DDS vlogger. Diba, na kung ano-ano yung sinasabi, paninira ng pagkatao, yung kahit nga mga personal na issue niya sa buhay niya ini-involve. So, magkano ba yung bayaran? Magkano ba yung pondo dyan? Tapos sumuporta pala si Benny Abante sa Sa Baptist, yung Baptist Church. Oo, Baptist Church. Yung nila, sumuporta kay Duterte noon. Pero walang panunumbat na ginawa si Benny Abante. Pero wala man lang pasalamat si Duterte sa naging effort nila ng kanyang church. Diba? Bakit naman si Kibuloy lang yun? Ibinigyan mo ng ng importansya. So, pakinggan natin itong mga minamahal. Itong sinabi ni Benny Abante. Ayan nyo Ayun, magkatabi pala ng upuan ngayon si Dilima. Oy, update lang mga minamahal, magkatabi pala ng upuan. Si Dilima tapos si former President Duterte. Magkatabi ng upuan. Kita niyo yan? Magkatabi ng upuan si Dilima at si Duterte. Ay, grabe, no? Isang babae na talagang nakipaglaban pero inipit at ginipit. Ngayon, makakatabi na ni former President Duterte. Ano kayang feelings nun? Diba yung ginawan mo ng istorya? Patingin na picture na yun. Hindi yung kanina yung picture na yun. Yan yung sa Facebook mo. Yung in-stock niya, magkatabi ng upuan. Tingnan nyo tingnan nyo to. Shit! Magkatabi ng upuan. Diba? Yung ginawan mo ng skandal. Diba? Yung tinawag mong Junel. Magkatabi ng upuan, So ngayon, balikan natin itong sinabi ni Benny Abante. Saglit lang to mga minamahal. Ito Than 30,000. Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mabubuting tao. Tinuruan lang talaga ni Duterte na maging kriminal yung mga pulis nang dahil sa reward money, sa reward system. Kaya lang dagdag ako dun Kasi yung sabi ng mga DDS, bakit daw natin nilalait yung mga pulis? Oo. Na masasamang tao din mga pulis. Wala tayong sinasabi masamang tao mga pulis. Wala. Ang sinasabi natin dito, kaya ginawa ng mga pulis yan kasi utos ni Duterte. Bukod sa utos ni Duterte, tinuruan talaga. Tinuruan niya. Na maging kriminal. Nililito nila yung mga tao Yung mga pulis po, mabubuting tao po yan. Yung institusyon mismo. Oo. Malinis. Malinis. Nang dahil sa ginawang
batas ni Duterte, yung pag-implement niya talaga mga tingnan nyo ha, yung iskapo na ginagawa niya, sabi niya, siya lang daw po ay concern sa batas. Pero hindi, yung sinabi niya sa sa hearing doon, yung papanagutan niya lang yung batas. Pero yung mga pumatay, hindi siya makasagot doon. Diba? Ganun si Duterte umiskapo, mga minamahal. Yung tingnan natin kung gagana yan sa Quadcom. Tingnan natin. Kasi diba yan yung niya yung ini-insist niya na siya, meron siyang irresponsable siya sa batas. Pero kapag sa mga namatay, hindi niya na masagot. Siya yung nag-utos Diba? Alright. Ay, may tumatawag, Takero. Wait lang, nag-vlog ako. Ang bansang ito. Pero, ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na merong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pa 10,000 namatay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas noong panahon ninyo. Nanunungkulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Anong kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Grabe yung mga planted na stories. Tinamaan ng bala pero ang labas doon sa pneumonia. Diba? Siguro kung kung COVID tawag dito, kung binaril ka sa war on drugs, yung hype ng war on drugs nila na taon sa COVID, sasabihin, ay COVID yan. Pwedeng ganun ang gawin nila. Yung Actually, ginawa din nila yun As in? Sa mga preso. Ay? Di ba, I think si Kerwin Espinosa ba? Yung isa. Basta mayroong preso dyan na testigo kay Dilima na nag-recant. Tapos, namatay na lang bigla. So, ang ginawa kanila, so paano mo malalaman COVID yun? Yun. I-message nyo lang dyan kung sino yun. Nilinis. Pero sa madaling sabi, mga minamahal, kinastigo ni Benny Abante itong si Digong. Kaya kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? So magpapaalam na po ako. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.